Natagpuan ang abandonadong SUV sa isang bakanteng lote sa isang barangay sa Batangas City. Inaalam pa ng CIDG-4A kung may kaugnayan ang inabandonang sasakyan sa pagkawala ni Catherine Camilon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, halos katatapos lamang ng isinagawang macro-etching ng Scene of the Crime Operatives Batangas sa natagpuang abandonadong sasakyang ito na hinihinalang konektado sa pagkawala ni Catherine Camilon. Pasado alas 5 ng hapon kahapon nang itawag ng isang concerned citizen sa Batangas City Police Station na may isang abandonadong pulang SUV sa bahagi ng bakanteng lote sa Barangay Dumuklay, Batangas City. Agad itong pinuntahan ng Criminal Investigation and Detection Group 4A, Scene of the Crime Operatives Batangas at Highway Patrol Group. Dito tumambad sa kanila ang walang plakang sasakyan. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa CIDG-4A, sinabi nitong personal nitong kinausap ang ilang mga residente. Inaalam din nila kung posibleng may kaugnayan ang abandonadong sasakyan sa halos mag-iisang buwan ng nawawalang guro at beauty queen na si Catherine Camilon. According to them, initially, the vehicle was first seen last Tuesday, November 8, no? So, several days na nandun kasi nanawagan nga tayo sa social media yung red na hinahanap natin. Umaasa naman ang Criminal Investigation and Detection Group na tutugma ang sasakyang ito sa itinuturo ng dalawang witness na umano'y pulang SUV pinaglipatan ng biktimang dugoang si Catherine Camilon para sa mabilisang investigasyon. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang macro-etching examinations ng mga otoridad sa sasakyan para matukoy ang may-ari nito base sa chassis number. Naghahanap rin sila ng bakas ng posibleng mga biological evidence gaya ng dugo at buhok na maaaring tumugma sa nawawalang beauty queen. Sa kasalukuyan ay nasa Batangas Provincial Police Office ang sasakyan. We are hopeful na ito ay may mga evidence doon. Sabi ko nga yung trace evidence na mag-connect doon sa missing beauty queen natin. We're hopeful na sana may makita na evidence. If they have other information that would lead to the solution of this case, feel free lang po na lumapit sa anumang police station o sa CIDG. We assure them of their security and the confidentiality of their statements. Wala pang tugon sa aming mensahe at tawag ang pamilya ni Camilon hinggil dito. Ivy, bukod sa macro-etching, may ilan pang mga examinations ang kailangang isagawa ng otoridad dito sa SUV at dahil nga sa pagkakadiskubre nito at sa paglabas ng dalawang saksi na umano'y nakakita sa dugoang si Camilon, unti-unti na raw nagkakaroon ng linaw ang mga otoridad sa kanilang isinasagawang investigasyon at umaasa sila na makikita na si Camilon sa lalong madaling panahon. Balik sa iyo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante.